Noong Hulyo 17, 1994, sa baybayin ng El Nido, Palawan, si Lola Elena Cruz ay naglaho na lamang na parang bula. Isa-isang lumusong sa dagat ang mga maninisid na nakasuot ng kanilang mga kagamitan kasabay ng tamang tiyempo ng tubig. Ang araw na iyon ay tila karaniwan lamang. Si Lola Elena, kahit na mahigit 60 taong gulang na, ay kilala sa buong baryo bilang isa sa pinakamagaling na maninisid, ngunit isang di pangkaraniwang bagay ang nangyari. Sumikat na ang araw sa katanghalian, ngunit si Lola Elena ay hindi pa rin umaahon mula sa tubig. Ang mga kasamahan niyang maninisid na umaahon para huminga ay walang makitang bakas niya. Nasaan na si Nanay Elena? Tanong ng isa. Kanina lang ay nakita ko siya malapit sa malaking bato sa banda roon. Sagot ng isa pa. Muli silang sumisid, sinuyod ang ilalim ng dagat sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit si Lola Elena Cruz ay tuluyan nang naglaho. Dumating ang Philippine Coast Guard at nagpatuloy ang search and rescue operation sa loob ng 3 araw. Sinuyod ng mga divers ang ilalim ng dagat at kusa ring tumulong ang mga kapwa maninisid, ngunit pareho pa rin ang resulta. Si Lola Elena ay tila nag-evaporate na lang. Noong panahong iyon, mayroon siyang 3 anak na lalaki. Ang panganay, si Mario, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Maynila. Ang pangalawa, si Ramon, ay may maliit na negosyo sa Cebu. Tanging ang bunso, si Jose, ang nanatili sa Palawan upang maging malapit sa kanyang ina. Nang tanungin ng mga pulis ang pamilya, ito ang sinabi ng bunsong si Jose, mag-isang lumusong sa dagat si nanay. Noong gabi, bago siya nawala, wala naman pong kakaiba sa kanya. Ganoon din ang sinabi ng kanyang mga kapatid. Malusog daw ang kanilang ina at walang anumang kakaibang nangyayari. Subalit may isang bagay na naitala sa investigasyon. May kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakapatid tungkol sa ari-arian. Si Lola Elena, sa buong buhay niya bilang maninisid, ay nakaipon at nakabili ng ilang kapirasong lupa sa sentro ng Puerto Princesa. Ngunit hindi ito sapat na ebidensya upang malutas ang kaso. Noong 1994 sa Palawan, wala pang CCTV at iilan lamang ang mayroong cellphone. Ang investigasyon ay nakadepende lamang sa alaala at testimonya ng mga tao. Sa huli, ang kaso ay nanatiling unsolved. At lumipas ang 50 na taon, isang araw ng taglagas noong 2010, may napansin na kakaiba ang isang team mula sa Bureau of Internal Revenue, BIR, habang nagsasagawa ng tax audit sa isang commercial building sa Makati, Maynila. Ang pangalan ng may-ari ng gusali ay Elena Cruz, ngunit nang tingnan nila ang kanyang tax records, natuklasan nilang ang taong ito ay idineklarang missing mula pa noong 1994. Agad na ipinaalam ng opisyal ng BIR sa pulisya ang tungkol dito. May isang gusali na nakapangalan sa isang taong nawawala. Ang halaga ng gusali ay humigit kumulang 100 milyong piso. Nang suriin ng mga pulis ang Transfer Certificate of Title, TCT ng ari-arian, lahat sila ay napahinto sa paghinga. Ang pangalan sa titulo ay malinaw na Elena Cruz, ngunit ang aktwal na tagapamahala ay ang kanyang bunsong anak, si Jose Cruz. At ayon sa record, ang paglipat ng pangalan ay naganap 3 buwan matapos mawala ang kanyang ina. Ang matandang maninisid na nawala sa karagatan ng Palawan, 19 na taon na ang nakalipas, at ang isang 100 bilyong pisong gusali sa puso ng Maynila. Ano ang koneksyon sa pagitan ng dalawa? Agad na nagpasya ang PNP-CIDG na muling buksan ang kaso. Kinuha nila ang mga lumang file ng kaso at isa-isang ipinatawag muli ang mga miyembro ng pamilya na inimbestigahan noon. Ang bunsong si Jose ay naninirahan pa rin sa Palawan. Nang puntahan siya ng mga pulis, kalmado siyang nagsalita. Ipinamana po sa akin ni nanay ang ari-arian na yan bago siya pumanaw. Mayroon po siyang iniwang huling habilin. Ngunit hindi nawala ang pagdududa ng mga pulis. Ito ay dahil ang mga dokumento para sa paglipat ng titulo
Partikular ang deed of donation na may pirma ng kanyang ina ay naproseso at nanotaryo matapos siyang ideklarang nawawala. Paanong makakapirma at makakapagnotaryo ng dokumento ang isang taong patay o nawawala? Muling nabuhay ang kaso. Pagkatapos ng 16 na taon, ang pagkawala ni Lola Elena ay hindi na isang simpleng aksidente, kundi nag-amoy isang planadong krimen. Ano nga ba talaga ang nangyari sa karagatan ng Palawan noon? At si Jose ba ay tunay na legal na nakatanggap ng mana mula sa kanyang ina? O mayroon bang nakatagong katotohanan sa likod ng lahat ng ito? Simula ngayon, isa-isa nating aalamin ang katotohanan sa likod ng kasong ito na muling binuksan pagkatapos ng 16 na taon. Bago natin simulan, kung maaari po ay pakiclick ang subscribe at like button. Malaking tulong po ito sa pagpapatuloy ng aming mga kwento. At pakisulat na rin po sa comment section kung saang lugar ninyo pinapakinggan ang kwentong ito. Babatiin ko po kayo isa-isa. Hulyo 5, 1994, sa isang maliit na bahay pulungan ng mga mangingisda sa El Nido, kitang-kita sa mukha ng mga nagtipong maninisid ang pag-aalala. 4 sa kanila, nakasamang sumisid ni Lola Elena, ang nakaupo sa harap ng mga pulis. Anong oras po lumusong sa tubig si Nanay Elena? Mga 5:30 po ng umaga, sir. Sabay-sabay po kami. Sagot ng pinakamatandang maninisid, si Aling Consuelo. Mahigit 30 taon na silang magkasama ni Lola Elena sa paninisid. Kailan ninyo po siya huling nakita? Mga 6:00 po. Nakita ko pa siya malapit sa malaking bato sa unahan. Narinig ko pa nga po ang pagsinghap niya. Ang pagsinghap ay ang kakaibang tunog ng paghinga ng mga maninisid kapag umaahon sila. Ang ibig sabihin nito, hanggang 6:00 ng umaga, buhay pa si Lola Elena. Pagkatapos po noon, hindi ko na po nakita. Abala na po kami sa kani-kaniyang pangunguha. Tinanong din ng mga pulis ang iba pang maninisid, ngunit halos pare-pareho ang kanilang sagot. Magkakasama silang lumusong sa madaling araw, paminsan-minsan ay nagkakatinginan kapag umaahon, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung kailan eksaktong nawala si Lola Elena. Kumusta po ang galing niya sa paninisid? Nangunguna po siya dito. Kahit may edad na, mas magaling pa siya sa mga bata sa ilalim ng tubig. Kung ganoon, posible po bang nalunod siya? Umiling si Aling Consuelo. Imposible po. 30 taon na siyang nabubuhay sa dagat. Hindi naman po maalon noon at maganda ang kondisyon ng tubig. Tumango ang pulis habang nagsusulat sa kanyang kwaderno, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Hindi sapat ang testimonya ng mga maninisid upang mabuo ang kuwento. 3 araw na nagsagawa ng search operation ang Coast Guard. 12 diver ang ipinadala at kusa ring tumulong ang mga lokal na maninisid. Ngunit kahit isang piraso ng damit o kagamitan ni Lola Elena ay hindi natagpuan. Maaaring tinangay po ng agos, paliwanag ng isang opisyal ng Coast Guard. Mabilis po ang agos dito. Kung nawalan siya ng malay sa ilalim ng tubig, malaki ang posibilidad na dinala ang katawan niya sa laot. Isang makatwiran paliwanag. Madalas itong mangyari sa karagatan ng Palawan, ngunit mayroon pa ring hindi tugma. Sinimulan ng pulisya ang pag-iimbestiga sa pamilya. Unang ipinatawag ang bunsong anak, si Jose. Siya ay 35 taong gulang noon at may-ari ng isang maliit na karinderya sa Puerto Princesa. Kailan kayo huling nag-usap ng nanay mo? Noong gabi po ng Hulyo 14, mga 9:00. Nag-usap lang po kami sandali pagkatapos maghapunan. Ano ang pinag-usapan ninyo? Wala naman pong importante. Sabi niya, sisisid siya kinabukasan kaya matutulog na siya ng maaga. Kalmado ang boses ni Jose. Sinuri ng pulis ang kanyang ekspresyon ngunit walang nakitang kahina-hinala. Kumusta po ang kalusugan ng nanay ninyo? Mabuti po. Halos hindi nga po yan nagkakasakit. Mayroon po ba kayong napansin na problema o pinagdadaanan niya kamakailan? Nag-atubili si Jose ba indisisyo bago sumagot.
Parang wala naman po yata. Sumunod na tanong ng pulis. Kumusta ang relasyon ninyo ng mga kapatid mo? Okay lang po. Normal. Nasa Maynila si Kuya Mario at nasa Cebu si Kuya Ramon, kaya bihira kaming magkita. Nag-away na ba kayo dahil sa ari-arian? Biglang nanigas ang mukha ni Jose. Ano pong ari-arian? Ang meron lang po si nanay ay ilang gamit sa pangingisda at itong bahay. Pero alam namin na mayroon siyang ilang lote sa Puerto Princesa. Ipon po yan ni nanay sa buong buhay niya. Hindi po namin yan pwedeng pakialaman. Tumango ang pulis. Ngunit sa reaksyon ni Jose, may naramdaman siyang tensyon. Kinabukasan, dumating mula sa Maynila ang panganay na si Mario. Siya ay 30 taong gulang at isang karaniwang empleyado sa isang malaking kumpanya. Payat ang kanyang katawan at namumula ang kanyang mga mata. Talaga po bang wala na si nanay? Hindi pa po kumpirmado. Missing pa lang po siya. Paano nangyari to? Mahigit 30 taon na siyang naninisid. Hindi na napigilan ni Mario ang pag-iyak. Hinintay ng pulis na kumalma siya bago magtanong. Kailan ninyo po huling nakita ang inyong ina? 2 buwan na po ang nakalipas. Umuwi ako sandali noong Mayo. Kumusta po ang kalagayan niya noon? Malakas po, sabi niya. Tuloy pa rin daw siya sa paninisid at marami siyang nahuling isda at shellfish ngayong taon. Nag-away na ba kayo ng mga kapatid mo tungkol sa mana? Umiling si Mario. Wala po. Ang ari-arian ni nanay ay sa kanya. Wala po kaming karapatang umasa roon. Sa mga kapatid mo, kina Ramon at Jose, wala po kaming pinag-aawayan. Itinala ng pulis ang sinabi ni Mario, ngunit sa isip niya, itinatanggi nilang lahat ang isyu sa pera, pero siguradong may itinatago sila. Halos ganito rin ang naging reaksyon ng pangalawang anak na si Ramon na dumating mula sa Cebu. Siya ay 39 na taong gulang at isang wholesaler ng isda sa Pasil Fish Market. Ang nanay ko po, buong buhay niya ay nasa dagat. Ang dagat na po ang bahay niya. Nagkaroon na po ba ng alitan sa pagitan ninyong magkakapatid tungkol sa pera? Ari-arian, wala po siyang masyadong pera. May ilang pirasong lupa, pero magkano lang ba yun? Pinutol ng pulis ang sinasabi ni Ramon. Ayon sa aming beripikasyon, mayroon siyang 3 lote sa New Princesa District sa Puerto Princesa at isang bukid na may sukat na 5,000 metro kwadrado sa Roxas. Noong 1994, ang halaga nito ay aabot na sa 2 milyong piso. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ramon. Hindi ko po alam na ganoon kalaki. Talaga bang hindi mo alam? Hindi ba nagkukuwento ang nanay mo tungkol sa pera? Hindi rin kayo nagtatanong. Hindi na nagpilit pa ang pulis. Ngunit isinulat niya sa kanyang kwaderno. Pagkakaiba sa kaalaman ng pamilya ukol sa halaga ng ari-arian. 1 linggo matapos ang insidente, binisita ng mga pulis ang bahay ni Lola Elena. Isang lumang bungalo na 10 minutong lakad lang mula sa dalampasigan. Pagbukas ng tarangkahan, nakita nila ang mga gamit sa paninisid na maayos na nakasalansan sa bakuran, diving suit, goggles, pana at lambat. Mag-isa lang po ba siya dito? Tanong ng pulis kay Jose. Opo, nakatira po ako sa bayan. Mga 2 o 3 beses sa 1 linggo ako dumadalaw dito. Saan po niya kinukuha ang panggastos niya? Sa kinikita niya po sa paninisid. Sa mga nahuhuli niyang isda, pusit, at kung ano-ano pa, kumikita po siya ng mga 10,000 piso kada buwan. Saan niya po itinatago ang pera? Itinuro ni Jose ang kwarto. Doon po sa drawer ng aparador. Binuksan ng pulis ang aparador. Sa loob ng drawer, may ilang lumang passbook at cash na nagkakahalaga ng 20,000 peso. Nang tingnan ng mga passbook, may P1,000 bese sa isang bangko at 60,000 bese sa isa pa. Nabanggit ninyong may mga lupa ang nanay ninyo. Nasaan ang mga papeles noon? Hindi ko po alam, sir. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay. At sa pinakailalim na drawer ng aparador, nakahanap sila ng isang lumang sobre.
Sa loob nito ay may 4 na titulo ng lupa, isang residential lot na 150 SQM sa Burgi. Tiniguiban, isang 100 SQM lot sa Burgi. San Pedro, isang commercial lot na 50 SQM sa sentro ng lungsod at isang bukid na 5,000 SQM sa Roxas, Palawan. Kinuha ng pulis ang kanyang calculator. Sa presyo noong 1994, ang halaga ng mga ari-arian ay aabot sa P2.5 million noin. Kailan po niya nabili ang mga lupang ito? Hindi ko po sigurado. Ang alam ko lang po, unti-unti niya yang inipon. Sinuring mabuti ng pulis ang mga titulo. Ang lupa sa Tiniguiban ay nakuha noong 1978, ang sa San Pedro noong 1982, ang commercial lot noong 1985 at ang bukid sa Roxas noong 1970. Lahat ay nakapangalan kay Elena Cruz. Nabanggit po ba ng nanay ninyo kung kanino niya ito ipapamana? Umiling si Jose. Wala po siyang sinasabi. Nag-usap na ba kayong magkakapatid tungkol dito? Hindi po. Ngunit hindi lubusang naniwala ang pulis sa sinabi niya. Dahil makalipas ang ilang araw, ibang kwento ang narinig nila mula sa isang kapitbahay. Si Aling Perla, may-ari ng isang maliit na sari-sari store, ay malapit na kaibigan ni Lola Elena. Marami pong problema si Elena kamakailan, sabi ni Aling Perla. Anong klasing problema po? Dahil po sa mga anak niya. Yung panganay sa Maynila, laging humihingi ng pera para daw sa pag-aaral ng mga anak. Yung pangalawa, laging nangungutang kasi daw mahina ang negosyo. Yung bunso po, napabuntong hininga si Aling Perla. Si Jose po ang pinakamatindi, nalubog sa utang dahil sa karinderya niya. Mga kalahating milyon yata. Pinipilit niya si Nanay Elena na ibenta ang isa sa mga lupa para makabayad. Anong nangyari? Hindi pumayag si Elena. Sabi niya, yung mga lupa ay para sa mga anak niya. Balang araw, pantay-pantay na hahatiin, kaya hindi pwedeng ibenta basta-basta. Nagagalit po ba si Jose? Sobra po. Rinig na rinig ko nga mula dito sa amin. Bakit ako lang ang hindi ninyo tinutulungan? Sila kuya tinutulungan ninyo, sigaw niya. Agad na ipinatawag muli ng mga pulis si Jose. May utang ka raw? Yumuko si Jose at sumagot. Opo, medyo nalugi po yung karinderya. Magkano? Mga 500,000 po. Humingi ka ng tulong sa nanay mo. Opo, pero hindi po siya pumayag. Napakagatlabi si Jose. Hindi raw niya pwedeng ibenta ang lupa. Kailangan daw paghatian namin ng mga kapatid ko balang araw. Nagagalit ka ba? Opo, kasi hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko tapos si nanay puro pang hinaharap ang iniisip. Noong gabi bago siya mawala, nag-away ba kayo tungkol diyan? Nagulat si Jose at napatingin sa pulis. Sino pong nagsabi niyan? Totoo ba? Nag-away po kami, pero hindi naman po malala. Medyo napalakas lang po ang boses ko. Nagsulat ang pulis sa kwaderno. Anong oras ka umalis sa bahay niya noong gabing yon? Mga 9:30 po. Pagkatapos noon, hindi mo na nakita ang nanay mo? Opo. Yun na po ang huli. Pinagmasdan ng pulis ang mukha ni Jose. May butil-butil na pawis sa kanyang noo at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Naisip mo bang saktan ang nanay mo? Biglang tumayo si Jose. Anong klasing tanong yan? Bakit ko naman sasaktan ang nanay ko? Kumalam ka lang, tanong lang to. Wala po akong ginawa. Nag-isa siyang lumusong sa dagat at naaksidente. Hindi na nagpilit pa ang pulis, ngunit mas lalo siyang nagduda. Makalipas ang ilang araw, hinalughog ng mga pulis ang karinderya at bahay ni Jose. Ngunit wala silang nakitang espesyal na ebidensya. Tanging ang ledger ng karinderya ang nagpapatunay na malapit na itong magsara dahil sa pagkalugi. Nakita rin sa bank records ni Jose na noong Hulyo 13, umutang siya ng 20,000 sa isang hinihinalang loan shark. Ang interes ay 20% kada buwan. Bakit ka dito umutang? Hindi na po ako pinapautang ng bangko. Napabuntong hininga ang pulis. Sapat ang motibo.
Isang bunsong anak na baon sa utang, isang ina na may malaking ari-arian at isang pag-aaway bago ang pagkawala. Ngunit walang matibay na ebidensya. 2 linggo matapos ang insidente, may isang tawag na natanggap ang istasyon ng pulis. Tungkol po sa pagkawala ni Elena Cruz. May alam po ako, ang tumawag ay isang 50 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mang Tasio. Nakatira siya mga 100 metro mula sa bahay ni Lola Elena. Ano po ang alam ninyo? Noong gabi po ng Hulyo 14, bago siya mawala, may nakita po akong kakaiba. Inayos ng pulis ang kanyang upo. Sige po, magpatuloy kayo. Naglalakad po ako noon, mga 11:00 ng gabi. Pagdaan ko po sa tapat ng bahay ni Elena, may narinig akong sigawan sa loob. Anong klaseng sigaw po? Boses po ng lalaki. Galit na galit. Bakit ako lang ang hindi? Sila kuya tinulungan ninyo. Ganoon po ang narinig ko. Kilala niyo po ba kung sino ang lalaki? Hindi po. Pero sigurado akong isa sa mga anak niya. Bata pa po ang boses. Pagkatapos po noon, nagalinlangan si Mang Tasio. Narinig ko rin po ang boses ng babae, parang si Elena. Sabi niya, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo lang to. Paano ang mga kapatid mo? Tapos, bigla po akong nakarinig ng malakas na kalabog. Parang may natumba. Naging matalas ang tingin ng pulis. Pagkatapos po noon, natahimik na po. Medyo natakot ako, kaya umalis na lang ako. Bakit po hindi ninyo agad ini-report? Akala ko po kasi away pamilya lang. Pero noong narinig kong nawawala na si Elena, naisip ko, baka may nangyari noong gabing yon. Agad na ipinatawag muli si Jose. Noong Hulyo, 4 na, 11:00 ng gabi, nasa bahay ka ba ng nanay mo? Umiling si Jose. Hindi po. Sabi ko nga po, 9:30 pa lang, umalis na ako. Kung ganoon, sino ang nasa bahay ng nanay mo? Hindi ko po alam. Siguro po, mag-isa lang siya. May testigo kami. Mga 11:00, may narinig siyang boses ng lalaki at sigawan mula sa bahay ng nanay mo. Namutla ang mukha ni Jose. Hindi po ako yon. Kung hindi ikaw, sino? Baka po sila kuya, si Kuya Mario o si Kuya Ramon. Kinumpirma ng pulisya ang alibi ng 2 kapatid. Si Mario ay nasa Maynila noong araw na iyon at si Ramon ay nasa Cebu. Pareho silang imposibleng makapunta sa Palawan. Kung ganoon, ikaw lang ang natitira. Itinaas ni Jose ang kanyang kamay. Hindi po talaga ako. Umalis po ako ng 9:30. Mapapatunayan mo ba? Umuwi lang po ako sa bahay ko. Mag-isa, wala siyang alibi. Mas lalong diniin ng mga pulis si Jose, ngunit patuloy siyang tumanggi. At ang pinakamahalaga, walang pisikal na ebidensya. Walang katawan ni Lola Elena, walang murder weapon, walang direktang nakakita. Tanging ingay lamang ang narinig ni Mang Tasio at hindi ito sapat upang patunayan ang isang krimen. Muling hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Lola Elena. Sala, kwarto, kusina, bodega. Bawat sulok ay sinuri, ngunit walang kakaibang natagpuan. Sana man lang may bahid ng dugo, bulong ng isang investigador. Ngunit malinis ang bahay. Walang senyales na nilinis kamakailan at wala ring bakas ng krimen. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan. Itinigil na ng Coast Guard ang paghahanap at hindi na rin umusad ang investigasyon ng pulisya. Patuloy na itinanggi ni Jose ang paratang at dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi siya maaaring ikulong. Noong Oktubre 1994, ang kaso ay isinara bilang isang cold case. Opisyal na naitala na si Lola Elena ay nawala sa dagat. Sanhi, posibleng pagkalunod, hindi natagpuan ang katawan. Bumalik si Mario sa Maynila at si Ramon ay sa Cebu. Tanging si Jose ang nanatili sa Palawan. Paminsan-minsan niyang binibisita at nililinis ang bahay ng kanyang ina. Nagbulungan ang mga kapitbahay. Siguradong yung bunso ang may gawa niyan. Pero walang ebidensya eh. Imposibleng malunod yon. Ang galing-galing niya sa dagat. Ngunit ang mga chismis ay nanatiling chismis.
Ang katotohanan ay tila lumubog sa kailaliman ng dagat ng Palawan, isang lihim na walang nakakaalam. At lumipas ang panahon, 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon. Unti-unti nang nakalimutan si Lola Elena. Ang mga kasamahan niyang maninisid ay tumanda na at nagretiro, ang mga kapitbahay ay lumipat na. Ang kaso ay kinalimutan na, o tila kinalimutan na. Ngunit pagkatapos ng 11 na taon, ang isyu sa 100 milyong pisong gusali sa Maynila ay muling bumuhay sa natutulog na kaso. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 16 na taon na iyon? At si Jose ba ay talagang walang kasalanan? Ang maninisid na nawala sa Palawan noong 1994. Ang pinaghihinalaan ay ang bunsong anak na baon sa utang. Ngunit walang ebidensya, kaya't ang kaso ay nalimutan. Sino ang nasa likod ng sigawang narinig noong gabi bago ang insidente? At bakit hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan? Pagkatapos ng 11 na taon, isang 100 milyong pisong gusali ang natuklasan sa Maynila. Ito na kaya ang magiging susi sa paglutas ng kaso sa susunod na bahagi. Ilalabas ang mga nakakagulat na ebidensyang natuklasan ng reinvestigation team. Sa muling paglutang ng nakalimutang kaso, anong katotohanan ang mabubunyag? Setyembre 23, 2010, BIR Main Office, Quezon City. Teka, parang may mali dito. Sabi ng tax investigator na si G. Reyes habang nakatitig sa monitor ng kanyang computer. Tinawag niya ang kanyang katrabaho. Nasa screen ang tax data ng isang commercial building sa Legazpi Village, Makati. Bakit? Yung may-ari ng building, si Elena Cruz, naka-cancel na pala ang registration ng TIN niya mula pa 1994. Patay na ba? Hindi. Nakatagas missing. Pero ang paglipat ng titulo ng building ay ginawa noong Oktubre 1994. Napakunot noo ang kanyang katrabaho. Isang taong missing, naglipat ng titulo at sa sarili niyang pangalan. Kakaiba yan. Agad na inireport ni G. Reyes ito sa kanyang superior at tinuntun ng BIR kung sino ang aktwal na namamahala sa gusali at ang lumabas na pangalan ay Jose Cruz. Anak ni Elena Cruz, may contact number ba? Opo. Nakatira sa Palawan. Ipinagbigay alam ng BIR ang impormasyong ito sa PNP at 3 araw makalipas, nagpasya ang PNP CIDG na muling buksan ang kaso. Ang namuno sa team ay si Coronel Armando Reyes, isang veteranong investigador na may 20 taong karanasan sa mga malalaking kaso. Dalhin ninyo dito ang lahat ng files ng kaso noong 1994, utos niya. Inilatag ni Coronel Reyes sa kanyang mesa ang mga maalikabok na folder, ang mga lumang police reports, testimonya ng mga testigo at ulat mula sa Coast Guard. Ang mga naninilaw na papel ay nagpapakita ng bigat ng panahon. Noon pa man, ang bunsong anak na si Jose na ang suspek pero isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahan-dahang binasa ni Coronel Reyes ang mga tala at tinukoy niya ang mga mahahalagang punto. Pag-aaway bago ang pagkawala, utang na 500,000 pesos issue sa mana. Sapat ang motibo. Bakit hindi siya kinasuhan? Sumagot ang isang batang detective sa tabi niya. Dahil po walang katawan at walang pisikal na ebidensya, sir. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, kailangan nating maghanap ng ebidensya. Agad na lumipad patungong Maynila si Coronel Reyes. Nang tumayo siya sa harap ng building sa Makati, napabuntong hininga siya. Ito pala ang 100 milyong pisong gusali. Isang 5 palapag na gusali. Ang ground floor ay isang convenience store at mula 2 hanggang 5 palapag ay mga opisina. Maayos ang pagkaka-maintain ng gusali at ang kita sa upa ay siguradong hindi bababa sa 1 milyong piso kada buwan. Pumunta si Coronel Reyes sa administration office. Sino po ang may-ari ng building? Si Miss Elena Cruz po. Pero ang anak niya po ang namamahala, si Mr. Jose Cruz. Opo.
Dumadalaw po siya dito minsan sa isang buwan para kunin ang bayad sa upa. Kailan pa po naging pag-aari nila ito? Hinanap ng administrator ang ledger mula po Oktubre 1994. Noon po inilipat ang titulo sa pangalan ni Miss Elena Cruz. Kumuha si Coronel Reyes ng kopya ng titulo ng lupa at sinuri niya itong mabuti. Petsa ng paglipat ng pagmamay-ari, Oktubre 18, 1994. Dahilan ng paglipat, donasyon, nagdonate. Elena Cruz, tumatanggap ng donasyon. Elena Cruz, ano to? Dinonate sa sarili niya. Ito ay isang malinaw na irregularidad, isang paraan para ilipat ang kontrol ng ari-arian sa anak na si Jose. Sinuri ni Coronel Reyes ang mga dokumento sa Registry of Deeds at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang deed of donation ay nanotaryo noong Oktubre 5, 1994. Pero si Elena Cruz nawala noong Hulyo 10. Paanong nangyari to? Sabi ng kasama niyang detective, isang taong missing, paanong makakapunta sa abogado para magpanotaryo? Pineke ang pirma. Agad na hinanap ni Coronel Reyes ang notaryo publiko na nagpanotaryo ng dokumento. Ngunit pagkalipas ng 16 na taon, mahirap nang mahanap ang mga taong sangkot. May mga nagretiro na at may mga hindi na maalala ang transaksyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, kung hindi si Elena Cruz mismo ang pumirma, mayroong gumawa nito para sa kanya. Bumalik si Coronel Reyes sa Palawan at ipinatawag si Jose. Oktubre 5, 2010, CIDG Office, Puerto Princesa. Ano to? Inilapag ni Coronel Reyes ang mga dokumento sa harap ni Jose. Kopya ng titulo ng building sa Makati. Si Jose ay 50 gulang na. Mas marami ng puti ang kanyang buhok at malalim na ang mga kulubot sa kanyang mukha. Building po yan ni nanay. Building ng nanay mo, pero nawala siya noong 1994. Kaya po ako na ang namamahala. Ang paglipat ng titulo ay ginawa noong Oktubre 1994. Paano nangyari yon? Napalunok si Jose at sumagot. Ibinigay po sa akin ni nanay, yan bago siya mawala. Bago siya mawala. Ibig sabihin, bago ang Hulyo 14. Bakit noong Oktubre pa na proseso? Abala po kami sa paghahanap sa kanya noon. Nung nag-aayos na po ako ng gamit, naalala ko po yung sinabi niyang ibibigay niya sa akin. Hinampas ni Coronel Reyes ang mesa. Huwag kang magsinungaling. Nakita na namin ang petsa sa notaryo. Oktubre 5, 3 buwan nang nawawala ang nanay mo noon. Namutla ang mukha ni Jose. Paano? Paano nakapagpanotaryo ang isang taong missing? Ikaw ang pumeke nito, hindi ba? Hindi po. Kung ganoon, ano? Nanginginig na nagsalita si Jose. Iniwan po ni nanay sa akin ang mga pirmadong dokumento. Sabi niya, ako na ang bahala. Mapapatunayan mo ba? Katahimikan. Nagbato ng ibang tanong si Coronel Reyes. Bukod sa building na to, may iba pang ari-arian ang nanay mo. 3 lote sa Puerto Princesa at isang bukid. Nasaan na yon? Pinaghatian po namin ng mga kapatid ko. Kailan? Mga 1995 po. Hindi ko na po matandaan. Pinaghatian ninyo ang mana kahit hindi pa idinedeklarang patay ang nanay ninyo. Yumuko si Jose. Sinundan ni Coronel Reyes ang kanyang mga kapatid. Si Mario ay nakatira pa rin sa Maynila at si Ramon ay sa Cebu. Unang kinausap si Mario. Siya ay 58 na at retirado na, may-ari ng isang maliit na convenience store. Totoo po bang nakatanggap kayo ng mana? Nag-aalangang sumagot si Mario. Opo, sabi ni Jose, mukhang wala na si nanay kaya ayusin na raw namin ang mga ari-arian. Kaya tumanggap ka? Isang lote po sa Puerto Princesa. Naibenta ko po ng 2 milyon. Paano na ilipat sa pangalan ninyo ang titulo kung hindi pa kumpirmado ang pagkamatay ng nanay ninyo? Nag-atubili si Mario. Si Jose po ang nag-asikaso ng lahat. Siya na raw po ang bahala sa mga papeles. Alam mo bang pineke ang mga dokumento? Hindi po. Si Jose ang nagdala ng lahat ng papeles na pipirmahan.
Halos ganito rin ang sinabi ni Ramon. Nakatanggap din po ako ng isang lote, si Jose ang nag-ayos. Kumbinsido na si Coronel Reyes. Malinaw na si Jose ang nagmamanipula ng lahat. Oktubre 20, 2010. Binisita ng re-investigation team ang lumang bahay ni Lola Elena sa El Nido. Sa loob ng tingsing na taon, ang bahay ay luma na at halos guguhuna. Kinakalawang na ang tarangkahan at matataas na ang damo sa bakuran. Pwede ba kaming pumasok? Tanong ni Coronel Reyes kay Jose. Opo, silang po. Pumasok ang mga pulis. Makapal ang alikabok at puno ng agiw ang kisame. Kung ano ang itsura nito, 16 na taon na ang nakalipas, ganoon pa rin. Kailangan nating maghanap ng bakas ng krimen dito. Dumating ang SOCO team. Dala nila ang luminol, isang kemikal na ginagamit upang makita ang mga bahid ng dugo. Simulan natin sa kwarto. Iwinisik ng isang SOCO agent ang luminol sa loob ng kwarto at pinatay nila ang ilaw. Nang buksan nila ang UV light, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Sa isang bahagi ng sahig, may bahagyang asul na liwanag na lumitaw. Dugo. To. Sinuri nilang mabuti ang lugar. Sa likod ng aparador at sa gilid ng pader, may mga maliliit na bakas ng dugo. 15 na taon na, pero andito pa rin. Hindi siguro nalinis ng maigi. Nasa likod ng aparador kaya hindi napansin. Maingat na kumuha ng sample ang SOCO team. Ngunit may problema, masyadong kaunti. Hindi sigurado kung makakakuha tayo ng DNA. Bakit? Tanong ni Coronel Reyes. 19 na taon na po. Dahil sa moisture, pagbabago ng temperatura at bakterya, siguradong sira na ang DNA. Pero subukan pa rin natin. Ipinadala ang sample sa PNP Crime Laboratory. Makalipas ang 1 linggo, lumabas ang resulta. Ang blood type ay type B. Tugma sa blood type ni Elena Cruz. Nagningning ang mga mata ni Coronel Reyes. Ang DNA, failed po. Masyadong degraded ang sample. Patay. Hindi sapat na ebidensya ang blood type. 25% ng populasyon ng Pilipinas ay type B. Ngunit hindi sumuko si Coronel Reyes. Halughugin pa ang bahay, mayroon pa dapat tayong makita. Sinuyod ng team ang lahat, mula kisame hanggang sa ilalim ng sahig at sa abo sa loob ng lumang kalandikahoy. May nakita silang kakaiba. Ano to? Isang maliit na piraso ng metal, kinakalawang at nadurog na, ngunit ang hugis ay parang singsing. Ipaso dito. Ang resulta, isang piraso ng gintong singsing, ngunit may isang kakaibang detalye, may bakas ng ukit sa loob, pero dahil sa init, hindi na mabasa. Hinanap ni Coronel Reyes ang mga kakilala ni Lola Elena at mula kay Aling Consuelo, nakakuha siya ng mahalagang impormasyon. May suot na gintong singsing si Elena. Bigay daw yon ng yumaong asawa niya. Anong itsura ng singsing? Manipis na ginto. Sabi niya, may nakaukit daw na pangalan niya sa loob. Elena, muling ipinatawag ni Coronel Reyes si Jose. Nasaan ang gintong singsing ng nanay mo? Naguguluhang sumagot si Jose. Singsing po? Hindi ko po alam. Lagi raw niyang suot yon. Yung singsing na yon, siguro po suot niya noong nawala siya. Kung ganoon, bakit may natagpuan kaming piraso ng tunaw na gintong singsing sa loob ng kalan sa bahay ninyo? Nanigas ang mukha ni Jose. Hindi ko po alam. Ikaw ang sumunog nito, hindi ba? Hindi po. Naglabas ng isa pang ebidensya si Coronel Reyes. Ang damit ng nanay mo, yung suot niya noong araw na nawala siya. Suot po niya sa dagat, di ba? Hindi na nakapagsalita si Jose. Ipinagpatuloy ni Coronel Reyes ang pagtatanong. Ayon sa lumang police report, ang diving suit ng nanay mo ay nakasampay sa bakuran. Kung ganoon, ano ang suot niya nang pumunta siya sa dagat? Ordinaryong damit. Isang maninisid, mag-oordinaryong damit para sumisid? Hindi nakasagot si Jose. Ibinato ni Coronel Reyes ang panghuling tanong. Jose Cruz, umamin ka na.
Ikaw ang pumatay sa nanay mo, hindi ba? Hindi po. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ebidensya? Ang dugo sa bahay, ang tunaw na singsing, ang mga peking dokumento at ang paglipat ng ari-arian pagkatapos niyang mawala. Nanginginig na sumigaw si Jose. Hindi ako! Hindi ako! Kung ganoon, sino? Nag-atubili si Jose at saka nagsalita. Sila kuya. Nanliit ang mga mata ni Coronel Reyes. Ano? Si Kuya Mario at si Kuya Ramon. Silang dalawa po ang gumawa Oktubre 5, 2010. Sa isang malaking kwarto sa CIDG, magkakahiwalay na inilagay sa iba't ibang silid ang tatlong magkakapatid. Nagpasya si Coronel Reyes na sabay-sabay silang imbestigahan. Unang salaysay ni Jose, noong gabi ng Hulyo, 14, umuwi po sa Palawan sila kuya. Sinasungaling yan. Ang panganay ay nasa Maynila at ang pangalawa ay nasa Cebu. Hindi po, lihim silang umuwi para kausapin si nanay tungkol sa mana. Mapapatunayan mo ba? Nakita ko po, ang sasakyan ni Kuya Mario nasa tapat ng bahay. Diniin ni Coronel Reyes si Mario. Umuwi ka ba sa Palawan noong Hulyo 14? Hindi po, nasa Maynila po ako. Sigurado ka? Opo, may pasok po ako sa opisina. May maipapakita ka bang attendance record? Natigilan si Mario. 16 na taon na po ang nakalipas. May record pa po kaya? Agad na tinawagan ng pulisya ang kumpanyang pinasukan ni Mario. Ngunit matagal nang nagsara ang kumpanya at wala nang natirang mga record. Wala kang alibi. Inimbestigahan din ni Coronel Reyes si Ramon. Nasaan ka noong Hulyo 14? Nasa Cebu po. Nagtatrabaho sa palengke. Mapapatunayan mo ba? May mga nakatransaksyon po ako noong araw na yon. Nagbigay ng ilang pangalan si Ramon, ngunit sa paglipas ng 11 na taon, mahirap na silang hanapin. Muling diniin ni Coronel Reyes si Jose. Walang ebidensya na umuwi ang mga kapatid mo. Nagsisinungaling ka ba? Totoo po. Nakita ko sila. Bakit hindi mo sinabi noon? Napakagatlabi si Jose. Natatakot po ako noon. Saan ka natatakot? Baka po pagtulungan nila ako at sa akin isisi ang lahat. Napabuntong hininga si Coronel Reyes. Muli niyang ipinatawag si Mario. Ang kapatid mo, ikaw ang itinuturong salarin. Biglang tumayo si Mario. Imposible. Nasa Maynila ako, pero hindi mo mapatunayan. Nagsisinungaling si Jose. Gusto niyang isisi sa amin ang ginawa niya. Sa tingin mo, ang kapatid mo ang may sala? Tumango si Mario. Sigurado po, may utang si Jose noon. Pinipilit niya si nanay na bigyan siya ng pera. Hindi ba't humingi ka rin ng pera sa nanay mo para sa pag-aaral ng mga anak mo? Namula ang mukha ni Mario. Nakikiusap lang po ako. Hindi ko siya tinakot, di tulad ni Jose. Ganito rin ang sinabi ni Ramon. Si Jose ang salarin. Pinatay niya si nanay para makuha ang pera. Kung ganoon, bakit ka tumanggap ng mana? Kasi po, nagmamakaawa siya. Hindi namin alam na pinatay niya pala si nanay. Pinagsama-sama ni Coronel Reyes ang tatlong magkakapatid sa isang silid. Sige, ngayon mag-usap kayo ng harapan. Masamang tiningnan ni Jose ang kanyang mga kapatid. Kayo ang pumatay kay nanay, sumigaw si Mario. Ikaw ang pumatay, tapos sa amin mo isisisi. Sumali na rin si Ramon. Gusto mong soluhin lahat kaya mo pinatay si nanay. Hindi, kayo ang magkakasabwat. Nag-aaway at nagsisigawan ang tatlong magkakapatid, bawat isa ay nagtuturo. Hinampas ni Coronel Reyes ang mesa. Tumahimik, natahimik ang lahat. Dahan-dahang nagsalita si Coronel Reyes. Sapat na ang ebidensya, ang dugo sa bahay, ang tunaw na singsing, ang mga peking dokumento. Siguradong may pumatay kay Elena Cruz. Ang tanong na lang, sino sa inyo? Nanginginig na nagsalita si Jose. Hindi po talaga ako. Itinaas ni Mario ang kamay. Hindi rin po ako. Bakit ko papatayin ang nanay ko? Umiling din si Ramon. Wala po akong kasalanan.
Napabuntong hininga si Coronel Reyes. Lahat sila ay nagdududa sa isa't isa, ngunit walang matibay na ebidensya. Sana lumabas ang DNA, bulong ng isang SOCO agent. Ngunit masyadong mahaba ang 16 na taon. Ang mga ebidensya ay nasira. Ang mga testigo ay nakalimot na. Noong gabing iyon, muling binuklat ni Coronel Reyes ang mga file ng kaso. Mayroon akong nakaligtaan, sigurado. Isa-isa niyang binasa ang mga lumang ulat. At huminto siya sa isang pangungusap. Natagpuan sa aparador sa kwarto ng biktima ang mga titulo ng lupa. Nanlaki ang mga mata ni Coronel Reyes, yung aparador. Kailangan nating suriin ulit ang loob ng aparador. Kinabukasan ng madaling araw, bumalik ang team sa bahay sa El Nido at ang isang pirasong papel na natagpuan nila sa kailaliman ng isang drawer ang siyang bubuo sa lahat ng piraso ng puzzle. Walang sinuman ang nakakaalam nito noon. Ang kasong muling binuksan pagkatapos ng 19 na taon. Ang dugo at tunaw na singsing ay malinaw na bakas ng krimen. Ngunit ang tatlong magkakapatid ay nagtuturuan. Sino ang tunay na salarin? At ano ang nakasulat sa papel na natagpuan ng mga investigador sa ilalim ng aparador? Sa susunod na bahagi, ang katotohanan ay tuluyan ng mabubunyag. Huwag palampasin ang paglalantad sa isang nakakagulat na sikreto na itinago sa loob ng 16 na taon at ang pagtataksil ng isang taong pinakamalapit sa biktima. Oktubre 27, 2010, alas 6 ng umaga, El Nido. May dalang flashlight. Pumasok si Coronel Reyes sa kwarto ni Lola Elena. Malamig at mamasa-masa ang hangin. Tanggalin ninyo lahat ng drawer ng aparador. Isa-isang inalis ng mga investigador ang mga drawer. Una, pangalawa, hanggang sa ika-6, ngunit walang kakaiba. Sir, teka po, sabi ng isang investigador habang tinututukan ng flashlight ang likod ng aparador. May isa pa pong espasyo sa likod ng mga drawer. Lumapit si Coronel Reyes. Nang tuluyang alisin ang pinakailalim na drawer, may isang nakatagong espasyo sa likod nito. Isang lihim na kompartimento. May laman ba? Kinapa ng investigador ang loob at may kinuha siyang isang lumang sobre. May sobre po. Sir. Maingat na kinuha ni Coronel Reyes ang sobre gamit ang kamay na may guwantes. Makapal ang alikabok at naninilaw na ang papel. Sa labas ng sobre, may sulat kamay na nakasulat, "Para sa aking mga anak." Bumilis ang tibok ng puso ni Coronel Reyes. Bubuksan ko. Pagbukas ng sobre, may 2 pirasong papel sa loob. Puno ito ng sulat kamay na medyo kinaligrapya. Dahan-dahang binasa ni Coronel Reyes. Hulyo 14, 1994. Ako, si Elena Cruz, ay iniiwan ng sulat na ito. Mga anak kong Mario, Ramon at Jose, kapag ako'y pumanaw na, ito ang gagawin ninyo sa aking mga ari-arian. Isa itong huling habilin. Nagpatuloy sa pagbabasa si Coronel Reyes. Ang 3 lote sa Puerto Princesa ay paghahatian ninyong 3 ng pantay-pantay. Ang bukid sa Roxas ay mapupunta kay Jose dahil ikaw ang maiiwan dito sa Palawan para magsaka. At ang lahat ng naipon kong pera ay ibibigay ko kay Jose dahil siya ang may pinakamahirap na kalagayan sa inyo. Huminto ang mata ni Coronel Reyes sa sumunod na pangungusap. Jose, anak, patawarin mo si nanay dahil hindi ko nabayaran ang utang mo sa karinderya. Kapag ako'y wala na, gamitin mo ang perang ito para magbayad ng utang at magsimulang muli. Mayroon namang mamanahin ang mga kuya mo, kaya huwag kang masyadong mahiya. Napahinto sa paghinga si Coronel Reyes. At isa pa, bukas ng umaga, bago ako sumisid, pupunta ako sa bangko para magbukas ng isa pang account. Maglalagay ako doon ng 200,000. Jose, anak, ang passbook ay itinago ko sa ilalim ng ladrilyo sa tabi ng ating kalandikahoy. Hanapin mo at gamitin mo. Doon nagtatapos ang sulat. Sa ilalim mayroong pirmang Elena Cruz.
Nanginginig ang kamay ni Coronel Reyes na may hawak sa sulat. Ang petsa ay Hulyo 14, 1994, isang araw bago siya mawala. Ipadala ito sa crime lab para sa handwriting analysis. 3 araw makalipas, dumating ang resulta. Ang sulat kamay ay kumpirmadong kay Elena Cruz at isinulat ito noong 1994. Agad na sinuri ni Coronel Reyes ang bank records ni Lola Elena. Noong Hulyo 15, 1994, may record ng tangkang pagbubukas ng bagong account sa isang bangko sa El Nido. Tangkang pagbubukas, hindi natuloy? Opo, naka-record na kinansela dahil hindi dumating ang depositor. Tumango si Coronel Reyes. Nawala siya noong madaling araw ng Hulyo 10,000 kaya hindi siya nakapunta sa bangko. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Noong gabi ng Hulyo 14, nagsulat ng huling habilin si Lola Elena at kinabukasan, plano niyang magbukas ng bank account para sa kanyang bunsong anak. Ngunit kinaumagahan, lumusong siya sa dagat at hindi na bumalik. Muling binasa ni Coronel Reyes ang sulat at may napansin siyang isang kakaibang punto. Tingnan ninyo, ang 3 lote sa Puerto Princesa ay paghahatian daw nilang 3, pero sa katotohanan, ang building sa Makati ay solong kinuha ni Jose. Anong ibig sabihin yan, sir? Na ang pamamahagi ng ari-arian ay hindi sinunod sa huling habilin. May isang taong binaliwala ito. Agad na ipinatawag si Jose. Nobyembre 2, 2010, CIDG Office. Ano to? Inilapag ni Coronel Reyes ang kopya ng huling habilin sa harap ni Jose. Nang makita ito ni Jose, bigla siyang namutla. Ito ang huling habilin ng nanay mo. Isinulat noong Hulyo 14, 1994. Isang araw bago siya mawala. Nanginginig ang mga kamay ni Jose. Saan ninyo nakuha yan? Nakatago sa aparador sa bahay ng nanay mo. Alam mo ba ang tungkol sa sulat na to? Hindi sumagot si Jose. Itinuro ni Coronel Reyes ang sulat. Tingnan mo, ang 3 lote ay paghahatian daw ninyong magkakapatid. Pero ikaw, sinulo mo ang building sa Makati. Bakit mo ginawa yon? Binaliwala mo ba ang sulat na to? O hindi mo alam na mayroon nito? Napakagatlabi si Jose. Hindi ko po alam. Sinungaling. Nasa lihim na kompartimento ito sa aparador. Malaki ang posibilidad na sinabi sa iyo ng nanay mo ang tungkol dito. Hindi po, wala po talaga akong alam. Naglabas ng isa pang ebidensya si Coronel Reyes. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ito? Plano ng nanay mo na magbukas ng bank account noong Hulyo 15 para sa iyo. Pero nawala siya noong araw na yon. Hindi nakapagsalita si Jose. Hinampas ni Coronel Reyes ang mesa. Jose Cruz, sabihin mo na ang totoo. Anong nangyari noong gabi ng Hulyo? Laban patre, matagal na nakayuko si Jose. Tanging katahimikan ang bumalot sa silid. Naghintay si Coronel Reyes. Alam niya, sa kanyang karanasan, na ito na ang sandali ng pagbagsak ng suspek. Makalipas kang 10 minuto, nanginginig na nagsalita si Jose. Noong gabing yon, pumunta po ako sa bahay ni nanay. Anong oras? Mga 9:09 po o baka lampas na. Bakit ka pumunta? Dahil po sa utang. Sabi po ng pinagkakautangan ko, kung hindi ako makakabayad kinabukasan, susunugin nila ang karinderya ko. Nanginginig ang boses ni Jose. Kaya nakiusap po ulit ako kay nanay na ibenta ang isang lupa para makabayad ako. Anong sabi niya? Ayaw po niya. May parte raw po dun sila kuya, kaya hindi pwedeng basta-basta ibenta. Tumango si Coronel Reyes habang nagsusulat. Tapos, nagalit po ako. Tinanong ko siya kung bakit ako lang ang hindi niya tinutulungan. Sila kuya, nasa Maynila at Cebu. Maayos ang buhay, bakit ako lang ang naghihirap? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jose. Sabi po ni nanay, bukas daw, magbubukas siya ng bank account para sa akin. Maghintay lang daw ako. May P200,000 daw doon. Gamitin ko para magbayad ng utang. Tapos, sabi ko po, kulang ang P200,000 pesos.
500,000 po ang utang ko. Anong gagawin ko doon? Pinigilan ni Coronel Reyes ang kanyang paghinga. Nagalit po si nanay. Sabi niya, walang utang na loob. Malaking pera na ang P200,000. Kulang pa ba? Pinunasan ni Jose ang kanyang luha. Sumigaw din po ako. Gusto niyo po ba akong mamatay? Gusto niyo po ba akong mamatay sa bugbog ng mga pinagkakautangan ko? Pagkatapos noon, huminahon ang boses ni Jose. Tumayo po si nanay at lumapit sa akin. Tapos, sinampal niya ako. Magtino ka! Kasalanan mo kung bakit ka nagkaganyan. Hinigpitan ni Coronel Reyes ang hawak sa kanyang ballpen. Galit na galit po ako. Bigla ko po siyang naitulak. Itinulak mo? Opo. Tinulak ko lang po siya ng malakas. Tumalsik po siya patalikod. At tinakpan ni Jose ang kanyang mukha. Tumama po ang ulo niya sa kanto ng aparador. May narinig akong malakas na kalabog. Tapos bumagsak na lang po siya. Natahimik ang buong silid. Gaano katagal? Hindi ko po alam. Mga 10, 20 minuto. Nakatayo lang po ako doon, tulala. Sinuri mo ba ang kalagayan niya? Tumango si Jose. Opo, hindi na po siya humihinga. Wala na pong pulso. Dumudugo po ang ulo niya. Anong ginawa mo? Matagal bago sumagot si Jose. Minadali siya ni Coronel Reyes. Jose, magpatuloy ka. Nagpanik po ako. Hindi ko po alam ang gagawin. Binuhat ko po siya papasok sa kwarto. Inilipat mo ang bangkay? Opo. Tapos pinunasan ko po ang dugo sa sahig. Gamit ang basahan, pinunasan ko ng paulit-ulit. Naalala ni Coronel Reyes ang mga bakas ng dugo na natagpuan, ang mga maliliit na bahid sa likod ng aparador. Pagkatapos noon, kinuha ko po ang gintong singsing na suot niya. Baka po kasi malaman, sinunog ko po sa kalan. Tumango si Coronel Reyes. Ang piraso ng tunaw na singsing na natagpuan sa abo. Anong ginawa mo sa bangkay? Nanginginig na sumagot si Jose. Noong madaling araw, ginamit ko po ang bangka ni nanay. Bangka? Yung maliit na bangka po na ginagamit niya sa paninisid. Sumakay po ako doon at pumunta sa laot. Nanlamig ang tingin ni Coronel Reyes. At ang nanay mo, inihagis mo sa dagat? Yumuko si Jose. Opo, itinapon ko po, tinalian ko po ng malaking bato. Nagyelo ang buong silid. Anong oras yon? Mga 4:00 po ng madaling araw. Madilim pa po. Walang nakakita? Wala po. Walang tao sa labas ng ganoong oras. Nagpatuloy sa pagsusulat si Coronel Reyes. Pagkatapos noon, bumalik po ako sa bahay at isinampay ko ang diving suit ni nanay sa bakuran para po magmukhang lumusong siya sa dagat. At hindi ka nag-report? Opo, umuwi po ako at nagtulog-tulugan. Kinabukasan, noong nagkagulo na ang mga maninisid dahil hindi makita si nanay, nagkunwari po akong walang alam. Napabuntong hininga si Coronel Reyes. Alam ba ng mga kapatid mo? Hindi po. Wala po silang alam. Totoo po. Yan. Kung ganoon, bakit mo sila itinurong salarin? Umiyak si Jose. Natatakot po ako. Baka po mahuli ako. Sumunod na tanong ni Coronel Reyes. Kailan mo natagpuan ang huling habilin? Noong gabing, yun din po. Habang inililipat ko ang bangkay ni nanay, nalaglag po yun mula sa aparador. Binasa mo? Opo. Kaya nalaman mo na plano ng nanay mo na bigyan ka ng mas malaking parte ng mana. Tumango si Jose. Bakit hindi mo sinunod ang habilin? Bakit sinulo mo ang building sa Makati? Sumagot si Jose. Kung susundin ko po ang habilin, baka magtaka sila kuya. Baka tanungin nila kung saan galing yon. Kaya ginawa ko na lang po ang gusto ko. Paano mo napeke ang mga dokumento? Dala ko po ang selyo ni nanay at pumunta ako sa abogado. Sabi ko po, may sakit si nanay kaya ako na ang nag-asikaso. Noong araw po, hindi gaanong mahigpit kaya na proseso. Napabuntong hininga si Coronel Reyes. Ang pagbibigay mo ng mana sa mga kapatid mo para po hindi sila magduda. Binigyan ko sila ng tig-1 lote para manahimik na sila at hindi na magtanong.
Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo na. Nobyembre 15, 2010, si Jose Cruz ay sinampahan ng kasong parricide, illegal disposal of a corpse, falsification of public documents at estafa. Ang paglilitis ay nagsimula noong Marso 2611. Sinabi ng piskal sa korte, ang akusadong si Jose Cruz noong gabi ng Hulyo 17, 1994 dahil sa away sa pera ay sinaktan ang kanyang ina na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos, itinapon niya ang bangkay sa dagat. Ginamit din ng akusado ang pangalan ng kanyang ina upang iligal na makuha ang mga ari-arian at binigyan ang kanyang mga kapatid ng kapiraso upang maiwasan ang pagdududa. Ang kanyang krimen ay planado at pinag-isipan at sa loob ng 16 na taon ay itinago niya ang katotohanan at sinubukang isisi sa kanyang mga kapatid. Ipinagtanggol naman siya ng kanyang abogado. Ang krimen ay hindi sinasadya. Walang intensyon ng akusado na patayin ang kanyang ina. Ang pagtulak ay humantong lamang sa isang aksidente. Ang akusado ay nasa ilalim ng matinding pinansyal na pressure at hindi stable ang kanyang pag-iisip noon. Ngunit naging matigas ang korte. Kahit na hindi sinasadya ang paunang krimen, ang mga sumunod na aksyon tulad ng pagtapon sa bangkay at pagtatago ng ebidensya ay malinaw na may intensyon. Higit pa rito, sa loob ng 20 na taon, itinago ng akusado ang katotohanan at ginamit ang pangalan ng kanyang ina para sa sariling kapakinabangan. At ang pinakamabigat, ang kawalan niya ng pagsisisi matapos patayin ang sarili niyang ina ay isang mabigat na dahilan para patawan siya ng pinakamabigat na parusa. Hulyo 20, 2011, ang pagbaba ng hatol. Ang akusadong si Jose Cruz ay hinahatulan ng reklusyon perpetua. Gumuho ang mundo ni Jose. Umapela siya, ngunit pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol. Ganito rin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Noong Marso 2012, dinala si Jose sa New Bilibid Prison. Sina Mario at Ramon ay naabswelto. Napatunayang wala silang kaalam-alam sa krimen ng kanilang kapatid. Nagsampa sila ng civil case upang mabawi ang mga ari-arian ng kanilang ina. Noong 2013, idineklara ng korte na walang bisa ang lahat ng ari-arian na nakuha ni Jose. Ang mga ari-ariang iligal na nakuha ay dapat ibalik sa mga tunay na tagapagmana. Ang gusali sa Makati ay napunta sa dalawang magkapatid. Ang mga lupa sa Palawan ay pinaghatian din nila ayon na rin sa huling habilin. Siyempre, ang parte ni Jose ay napunta na rin sa kanila. Noong 2015, bago magretiro, naalala ni Coronel Reyes ang kasong ito. Kasakiman talaga ang ugat ng lahat. Bulong niya habang inaayos ang mga file. Kahit 16 na taon nang nakatago, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Palagi, ngayong 2020, si Jose Cruz ay nakakulong pa rin. Ang kanyang posibleng paglaya ay sa taong 2036. Sa panahong iyon, siya ay 72 taong gulang na. Ngunit malamang, ang kanyang mga kapatid at ang mga taong nakakaalala sa kanyang ina ay pumanaw na rin. Isang puntod ang itinayo para kay Lola Elena sa sementeryo ng El Nido. Kahit hindi natagpuan ang kanyang katawan, naglibing ang kanyang 2 anak ng isang walang lamang kabaong. Sa kanyang lapida, nakaukit, Elena Cruz, isang ina na nagmahal sa dagat. Tuwing Hulyo 15, binibisita ng 2 anak ang puntod ng kanilang ina at nagtatanong, "Nanay, napatawad niyo na po ba kami?" Tanging hangin lamang ang sumasagot. Ang huling habilin na iniwan ni Lola Elena ay na-donate sa National Museum. Ginagamit itong material para sa edukasyon laban sa krimen sa loob ng pamilya. Ang huling pangungusap sa sulat ay, "Jose, anak, mahal ka ni nanay. Kahit mahirap ang buhay, mamuhay ka ng tapat. Mas mahalaga ang tao kaysa sa pera." Ngunit hindi sinunod ni Jose ang huling pangaral ng kanyang ina. Ang kasakiman ay nilamon ang pag-ibig
at ang isang sandali ng galit ay lumikha ng isang habambuhay na kasalanan. Ang sikretong itinago sa loob ng 2 na taon, ang katotohanang nakatago sa likod ng isang 100 milyong pisong gusali. Sa huli, lahat ay nabunyag. Ang pagmamahal ng ina ay walang hanggan, ngunit ang pagtataksil ng anak ay mananatili ring nakatala magpakailanman. Ang dagat ng Palawan ay patuloy pa ring umaalon. Ang dagat kung saan huling dinala si Lola Elena ay nananatiling malalim at malamig, ngunit hindi kayang ilibing ang katotohanan. Tumagal man ng 16 na taon, ang hustisya ay naibigay din. Ang kasakiman ng isang malapit na tao, ang pagtataksil ng isang pinakamamahal na anak. Ito ang katapusan ng trahedya na nagsimula sa karagatan ng Palawan noong 1994. Sa wakas, nabunyag ang katotohanang itinago sa loob ng 16 na taon. Ang bunsong anak na nagsasabing mahal niya ang kanyang ina, ang siyang nagkasala dahil sa isang sandali ng galit. Ang huling habilin ng matanda ay puno ng pagmamahal para sa kanyang bunso, ngunit ang pagmamahal na iyon ay sinuklian ng pagtataksil. Ang nasa likod ng 100 bilyong pisong gusali ay ang kamatayan ng isang ina at 16 na taon ng kasinungalingan. Sa huli, bagamat huli na, ang hustisya ay naibigay at ang may sala ay pinagbayaran ng kanyang kasalanan. Isang krimen na ginawa sa ngalan ng pamilya, isang trahedya na nilikha ng kasakiman. Ano ang naramdaman ninyo sa kuwentong ito? Noong gabi ng Hulyo 14, 1994, sa isang bahay sa El Nido, Palawan, naganap ang huling pag-uusap ng isang ina at isang anak. Ito ay isang sandali ng pagtatagpo ng pag-ibig at pagtataksil at ang sandali kung kailan gumuho ang isang pamilya. Pagkatapos ng 16 na taon, isang 100 milyong pisong gusali sa Makati ang nagbunyag ng katotohanan sa likod ng trahedyang iyon. Si Lola Elena ay nagtrabaho sa dagat sa buong buhay niya para palakihin ang kanyang mga anak. Sa malamig na tubig, nanghuli siya ng isda at shellfish at sa kakarampot na kita, nakaipon siya para makabili ng lupa na plano niyang ipamana sa kanyang mga anak. Lalo na para sa kanyang bunsong anak na may pinakamahirap na kalagayan, nag-iwan pa siya ng huling habilin. Kahit mahirap ang buhay, mamuhay ka ng tapat. Mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Ito ang huling bilin ng isang ina. Ngunit tinaksil ni Jose ang pagmamahal ng kanyang ina. Dahil sa utang na 500,000 pesos at sa takot sa kinabukasan, hindi siya nakontento sa 200,000 pesos na inialok ng kanyang ina. At sa isang sandali ng galit na itulak niya ito. Isang aksidente ba o isang krimen? Malinaw ang sinabi ng batas, kahit na hindi sinasadya ang mga sumunod na aksyon ng pagtatapon sa bangkay at pagtatago ng katotohanan sa loob ng 15 na taon ay isang krimen na hindi mapapatawad. Natagpuan ni Jose ang huling habilin noong gabing iyon din. Nakasulat doon ang pagmamahal ng kanyang ina para sa kanya, ngunit itinago niya ito. Sa halip, ginamit niya ang pangalan ng kanyang ina upang nakawin ang mga ari-arian at binigyan lamang ng kapiraso ang kanyang mga kapatid upang maiwasan ang pagdududa. Sa loob ng 16 na taon, namuhay siya ng normal. Nagpatakbo ng karinderya sa Palawan at paminsan-minsan ay pumupunta sa Maynila para kunin ang upa sa gusali ng kanyang ina. Nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga kapatid at nagsasama-sama pa sila para sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ina. Tila walang nangyari. Ngunit hindi maitatago ang kasinungalingan magpakailanman. Noong 2010, ang tax audit ng BIR ang gumiba sa lahat. Isang gusali na nakapangalan sa isang taong nawawala, mga peking dokumento at dugo na natagpuan sa bahay. Isa-isang nabunyag ang katotohanan. At ang pinaka-nakakagulat ay ang huling habilin. Ang sulat na isinulat isang araw bago siya mawala ay puno ng pagmamahal. Jose, anak, mahal ka ni nanay.
Dahil ikaw ang pinakamahirap, mas aalagaan ka ni nanay. Ngunit kinabukasan, sa kamay ng kanyang minamahal na anak, pumanaw ang ina. Ano ang dapat nating matutunan sa kwentong ito? Ang pera ay nagdudulot ng kaligayahan, ngunit nagdudulot din ng kapahamakan. Lalo na sa usapin ng ari-arian sa loob ng pamilya. Kahit ang pinakamatibay na relasyon ay kayang sirain nito sa isang iglap. Mahal ni Lola Elena ang lahat ng kanyang anak ng pantay-pantay. Ngunit ang kanyang pagnanais na bigyan ng kaunti pang tulong ang kanyang bunso ang naging sanhi ng trahedya. Ang pamilya ang pinakamalapit na tao sa atin, ngunit sila rin ang may kakayahang magbigay ng pinakamasakit na sugat. Ang pamilya ninyo, kamusta sila? Kailan ninyo huling sinabi sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila? Nag-away na ba kayo ng inyong mga kapatid dahil sa pera? Ang pera ay maaaring kitain ulit, ngunit ang tao kapag nawala ay hindi na maibabalik. Dahil sa utang na 500,000 pesos, nawala kay Jose ang kanyang ina at ang kanyang buong buhay ay ginugol niya sa kulungan. Nakuha man niya ang 100 milyong pisong gusali, nawala naman sa kanya ang pagmamahal ng isang ina at ang kanyang sariling kinabukasan. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga may matatanda ng magulang, isang pakiusap. Mamayang gabi, tawagan ninyo sila. Isang simpleng pa, mahal ko po kayo ay may malaking epekto. At kung mayroon kayong alitan sa inyong mga kapatid dahil sa pera, pag-isipan ninyong muli, ganoon ba kahalaga ang perang iyan para isakripisyo ang inyong pamilya? Nalaman na lamang ng dalawang kapatid ni Jose ang katotohanan nang huli na ang lahat. Sana ibinigay na lang namin lahat kay Jose. Sana buhay pa si nanay. Ang kasong ito ay isang babala. Ang kasakiman ay kayang pumatay kahit ng pinakamamahal mong tao. Sana ay may naiwang aral sa inyong puso ang kuwentong ito. Kung mayroon kayong katulad na karanasan o may nais sabihin, iwanan ninyo ito sa comment section. Interesado rin akong malaman kung saang lugar ninyo ito pinakinggan, Maynila, Cebu, Palawan o saan man. Babasahin ko ang bawat komento at huwag kalimutang i-click ang subscribe at like button. Ang inyong maliit na suporta ay malaking tulong upang maibahagi pa natin ang mga ganitong kuwento hanggang sa susunod na pagkikita. Naway maging masaya kayo kasama ang inyong pamilya ngayong araw. Salamat.